Hello mga kapatid, kumusta po kayo? Pasensya na po kayo, hindi na tayo nakapag-live sa maraming mga sa mga nakalipas na mga araw. Dahil yung schedule natin ay sunod-sunod. At galing tayo nag-bless at nag-anointing sa araw na ito. At ngayon mga kapatid, pag-usapan natin itong common po na itong tinatawag na spiritual consolation sa mga it is a deception. There are spiritual consolation but it is a deception from the evil spirits. Okay, yan ang pag-usapan natin. At ito po ay galing ni Saint Ignatius na reflection. Isa nito mga kapatid na maka-experience yung isang tao na spiritual consolation, but it is in reality it is a deception of the evil spirits. Isa na nitong the contempt of the sacraments. The contempt of the sacraments. Maraming makarelate nito sa mga religious organizations sa loob ng simbahan. The contempt of the sacraments. So, ano bang kahulugan nito? A deliberate interior attitude or behavior that devalues, resists, neglects, or rejects the sacraments instituted by Christ. So, i-devalue. Ito po yung the contempt of the sacrament. I-devalue nila yung kahalagahan ng sakramento, i-neglect nila. Pangalawa, i-resist nila at i-reject nila, no? Yung sakramento instituted by the Lord. Even if the person still appears religious, kahit yung taong ito appear as religious or spiritual. Okay. But it is not about always hating the sacrament, no? More often, it is subtle. No? Subtle meaning hindi mo hindi mo ma-notice. Intellectual or disguised as higher spirituality. Mas marunong ka pa sa simbahan. Mas marunong ka pa sa obispo, mas marunong ka pa sa Santo Papa. Higher spirituality. So ano ba yung the contempt of the sacrament? Ano ba yung kahulugan ng contempt? Okay. Contempt does not always mean mocking or insulting. Spiritually, it includes treating the sacraments as optional and unnecessary. Katoliko ka, pero mas believe ka pa sa mo, sa sariling paraan mo sa healing. Parang kulang kang believe sa sacrament of confession. Ganun. Treating the sacraments as optional. Hindi na mahalaga yung sacrament of confession. Hindi na mahalaga yung sacrament of baptism. Ang importante, may paniniwala ka sa Diyos. Yun po. Treating the sacraments as optional or unnecessary. Hindi na kailangan magsamba. Yun. Ano pa? Replacing. Ito yung kahulugan, the contempt of the sacraments. Ano yung kahulugan ng contempt? Una, treating the sacraments as optional or unnecessary. Pangalawa, replacing them with private revelations. Emotions and religious experiences. No? Mas grabe pa yung emotion mo. Nababatay pa yung sarili mo. Yung mga revelation ng mga kahit ano. Replacing them. Mas higher pa yung private revelations mo, yung emotion mo, kaysa sacrament. Mag-ingat po kayo ha. Dahil ito po yung temptation sa mga different religious organization po sa ating simbahan. Ano pa? Ito po, pangatlo, considering oneself beyond
confession, mass, or the church. So, kinukonsider mo yung sarili mo na higit ka pa sa mga sacrament. Higit ka pa sa sacrament of confession. Higit ka pa sa misa. Higit ka pa sa simbahan. Minimizing their importance in favor of visions. Ma-minimize na yung importance sa simbahan. Importante na sa'yo yung vision mo. Importante na sa'yo yung inner voices mo, yung sinisunod mo, yung rituals outside the church. Yung mga ritual na hindi galing sa simbahan. Grabe, no? This is dangerous because the sacraments, bakit ito dangerous po? Mga ritual outside sa simbahan, bakit ito dangerous po? This is dangerous because the sacraments are objective channels of graces. Ano ito mga sacraments? Objective channel of graces. Not dependent on feelings. Marami sa atin nakafocus sa feelings, nakafocus sa ating vision, nakafocus sa ating mga private revelation. Higit pa yung private revelation sa opisyal na turo ng simbahan. This is dangerous because the objective channel of graces are the sacraments, mga kapatid. Paano ba ito ma-experience natin, mga kapatid? Ito po yung real experience sa bawat isa sa atin. Sasabihin mo, I do not need confession. I don't need confession. I confess directly to God. Katoliko ka, pero diretso ka mag-confess sa Panginoon. Paano yan? No? Hindi ka na katoliko niyan. Ang tunay na katoliko ay isiniwalat yung mga aral ng ating simbahan. Ano pa? Ito po yung the contempt of the sacraments. So, i-evaluate mo yung sarili mo. Naka-violate ka ba nito? O ito na ba yung mga, ganito ka na ba mag-isip? The Eucharist is symbolic. My prayer is more than enough. Itong dasal ko na mag-isa lang ako sa kwarto ko is more than enough. Hindi ka na kailangan magsamba pa. Yan po, the contempt of the sacraments. Mass, it's dry. Hindi katulad ng, maraming drums dito. No, praise the Lord, hallelujah. Pero yung misa nila ay very dry. But my spiritual experience is alive. No, yan po. Sacraments are for the beginners, not for the spiritually mature. Ang sakramento, para lang yan sa mga baguhan. No. Pero sa akin na spiritually mature, hindi ko na yan kailangan. Yan po yung mga common na mga utterance. No? I receive grace better alone than true priests. I receive many graces, hindi sa pamagitan ng pari. These attitudes are classic signs of false consolation. Ano po ito? A classic signs of false consolation. Sino nagsabi? Si Saint Ignatius of Loyola, mga kapatid. Okay, ang ganda, no? So, kung nakaranas ka nito, mga kapatid, you are experiencing the most common classic signs, attitudes which are classic signs of false consolation. Nakikilang, God is good all the time. All the time, God is good. Ayan. Dahil, you focus on your own. It is a dictatorship of individualism. Pina-follow mo yung sarili mo. Hindi yung official na turo ng simbahan. Bakit ito tinatawag na serious spiritual danger?
Dahil ang simbahan ang turo po that the sacraments are necessary as necessary means of grace. CCC 11:27 and 11:29. Take note ha. To despise them, the sacraments, is to reject Christ's chosen instruments. No? Parang hindi ka na naniwala kay Kristo. Ni-reject mo na si Kristo na personal na nagtayo nito. Replace humility with spiritual pride. So gusto mo susundin mo yung sarili mo. Hindi mo na susundin yung paraan ni Kristo. Cut oneself off from the sacramental protection which demons fear. Alam nyo, takot na takot yung demonyo sa mga sakramento ng simbahan. Kaya nga, sa ating office, sa St. Michael Exorcism Center, kulang yung araw ko kapag walang pare nagpakumpisal. Kaya nga, every Thursday to Sunday, may 3-4 na pare na magsiserve doon dahil binibigay namin sa abot ng mga kakayan namin ang sakramento, hindi yung sarili namin, mga kapatid. So ngayon, kaya nga, ang mga seasoned exorcists nagsasabi at sila po ay makapatunay nito, demons first separate a person from the sacraments. Marami sa atin ngayon, hindi na nagpakasal. Marami sa atin ngayon na hindi na nagsasamba. Mas marami pa yung hindi na nangumpisal. Demons first separate a person from the sacraments before seeking deeper control. No? Ano yung taktika ng demonyo? Una, i-separate tayo sa sakramento. Para, ano yung intention? To have a deeper influence in your life, in my life. To have a deeper influence and control in our lives. Iba din yung it is not a contempt. Example, missing mass due to illness, hindi ka nakasamba dahil may sakit ka. Hindi po yun contempt of the sacraments. Pero yung example, yung struggle ko, Father, na minsan wala na akong feeling sa pagdasal. Hindi din yun contempt of the sacrament. No, dryness in prayer, hindi din yun contempt of the sacrament. Shame before confession, nahihiya ka before the confession, pero nung umpisa ka pa, it is not a contempt of the sacrament. Kailan ba maging totoo yung the true contempt of the sacrament? Una, refusing sacraments out of pride or self-sufficiency. Hindi ko na kailangan ng sacrament. Hindi ko na kailangan mangumpisal. Wala naman akong kasalanan doon. Yan po the true contempt of the sacraments. Teaching others to ignore them. Huwag ka na maniwala dyan. Huwag ka maniwala sa simbahan. Maniwala ka sa feeling mo. Maniwala ka sa inner vision mo. Maniwala ka sa private revelation mo. O, doon. It is the contempt of the sacrament. Ano pa? Persistently choosing private spirituality over ecclesial life. Persistently choosing private spirituality over ecclesial life. So, para sa'yo, importante yung ikaw lang mag-isa, magdasal. No? Kaysa pupunta pa sa simbahan, maraming hipokrito dyan. No? Ganon. Yan po yung nangyari, mga kapatid, no? Alam nyo, demons hate the sacraments. Because, ano yung rason? Bakit ang demonyo hates the sacraments? No? Confession breaks their legal hold sa pamagitan ng pagkumpisal. Confession breaks their
legal hold. Grabe yung, grabe yung kapangyarihan ng Sacrament of Confession. The Holy Eucharist expels them. The anointing of the sick heals and fortifies. Holy orders gives authority sa mga pari, magkapa-empower sa mga tao, sa mga parokyano. Kaya nga, yung office natin ay empowerment yung highlight natin. Marriage creates a domestic church. No? Naging real yung ating simbahan, naging totoo, naging tunay, naging present yung simbahan sa bawat pamilya through the sacrament of marriage. Therefore, contempt for sacraments is often a demonic strategy. Itong contempt of the sacraments is often a demonic strategy, not always conscious but effective. Effective talaga, no? Marami sa atin mas magpakasal pa sa mayor, sa pari, dahil walang gasto daw. Wala namang gastos, ha? No? Simpleng kasal, no? Marami po na mga paraan para makasave ka po, no? May mga regular tayo na mga schedule sa kasal. So, paano natin ito i-counter, mga kapatid? So, mga santo, ay ito po yung unanimous remedy of the saints, mga kapatid. Ito po. The saints teach the opposite spirit, no? Obedience over experience. Dahil para sa atin, mas mataas pa tayong experience sa simbahan, no? Let us obey to the authority, mga kapatid. Sacraments over sensations, over your emotion, over your feelings, no? Over your sensations. Church authority over private judgment. Ito na po. Ang simbahan ang manaig, hindi yung sarili mo. And then ano pa? Faith over feelings, no? Faith over feelings. Maraming sumusunod sa feelings lang, no? Ang sarap ng feeling ko, Father, kapag may gift na ako. Delikado po yan, ha? So, i-promote talaga natin yung sacraments, mga kapatid. Ito yung sabi ni Saint Ignatius. Any spirituality that weakens love for the sacraments does not come from God. Any spirits or any spirituality that weakens love for the sacraments does not come from God. So, sana po ay may natutunan po kayo sa live natin about the contempt of the sacraments, at ito po yung mga kakulangan ng mga religious organization na meron silang mga visions, meron silang mga private interpretation, meron silang mga inner voices. Mag-ingat po kayo, ha? Mga gifts na nakafocus na kayo sa gifts at hindi sa sacraments po. Ang ganda po nitong punto ni Saint Ignatius, mga kapatid. Dahil marami sa atin nakafocus na eh. So, magpatuloy pa tayo na magsishare sa inyo patungkol dito. At pasalamat ako sa mga star senders natin ngayon. Si Amina Elga, no? 100 stars. Si Marcelina, lagi ito. 200 stars. Si Lance Ranan. Kumusta, Lance? Kadalasan din ng 100 stars. Si Jisa Shangtan, 100 stars. Salamat po. Si Atad Evelyn, 50 stars. Katanda doon. So, Fighting Maria, Tatak FT with a humble heart, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven,
Hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and hour of death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Holy Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and hour of death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. That was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, Fighty Maria, tataks of thee with a humble heart po. God bless.